The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. You're watching Face the Nation, and for this week's episode, we discuss DTI's IT programs that showcases digital innovation towards efficient service. And of course, our guest is the Assistant Secretary and the Supervising Head, Management Services Group, and the Department Legislative Liaison Officer of the Liaison Office for Legislative Affairs, DTI Assistant Secretary, Attorney Michael Christian Ablan. Welcome to Face the Nation. Thank you, Ms. Lauren. Long time no see. Good day. Yes, long time no see, and it's good to have you back on Face the Nation. Alam mo, medyo naiba na syempre yung ahensya na kinabibilangan mo, pero you're still here because still the same. You wanna share the information to the people kung ano nga ba ang ginagawa natin para sa ikabubuti ng mga mamamayan. But for now, you as Assistant Secretary of the Department of Trade and Industry. Yes, thank you for having me. Yes, ang sabi nga dito, ang hinahawakan mo daw is Management Service Group. Pero if I look at it, medyo napakalawak nito. Sabi, it ensures operational efficiency within the department, providing support services to all units. And ang mabigat pa dito, nakalagay dito, within the MSG, meron diyang financial service, human resources, even with the Liaison Office for Legislative Affairs, Planning Management Service, Resource Generation Management Service. Alam mo kung titingnan natin to, parang napakarami mong trabaho internally. And kung papasukin natin pag-usapan, yung IT, ito naman may kinalaman din sa external kasi ito yung mga nagagamit ng mga mamamayan na nag-a-access for DTI. Tama ba ako, Ase? That's true. Pero I am not without support naman, Ms. Laurelyn. While ang sinusupervise natin sa DTI ay malawak, meron naman tayong mga directors, are able directors that oversee each service. So, so yan. Malaki din yung support group mo. Oo. Marami naman silang mga kasama ko mga directors doon. So, greetings lang kay Director Joel, Director Oni, Director June, Director Lydia, Ma'am Chichi, and Director Robbie. Yun. Yes. Yun yung mga kasamahan ko. Oo, yan yung mga kasamahan mo. Pero ito nga DTI, syempre, titingnan talaga natin. Hindi naman basta nandito lang sa Metro Manila. Ang dami ding mga regional offices. Kasi nga, syempre, pag sinabi nating Department of Trade and Industry, napakaraming sinasaklaw. Hindi lang ito basta presyo ng pagkain, hindi lang ito sa pagpaparehistro ng mga goods and services natin or pangalan ng business establishments. Kasi ito lahat ang nasasaklaw ng DTI, napakalaki. Pero syempre, titingnan natin, paano ba natin mas mapapaganda ang serbisyo ng DTI at diyan pumapasok ang mga IT programs ng DTI. Tama Pero bago yan, Asek ha, alam mo nung last ka na nag-guest dito, nandun ka pa sa PCOO. PCOO, dalawa may pa. Isa pang O. Oo, may isa pang O. Ngayon kasi PCO na lang siya. So during that time, when you guested with us, ang pinag-uusapan natin is
Freedom of Information Yes. Bill. Kasi we want the people to have access kung Yeah. ano nga ba yung nakikita, ginagawa, para magkaroon ng transparency, di ba? Pero alam mo, napakalawak na usapin ngayon yan, di ba? Oo. Oo. Nagkaroon ng research. So since the last time na we saw each other, while we were still pushing and advocating for the FOI bill, wala pa tayong batas up to now. Oo. Pero ngayon, because of everything that's happening, there's now a renewed call for transparency and accountability. And I'm glad that the FOI bill has given new attention, and hopefully under this admin magkaroon tayo ng FOI law natin. Oo, binalikan ko lang naman, although syempre iba yun sa DTI, pero sabi ko nga, yung inumpisahan mo Ay, dati. ako din ang may hawak ng Yun FOI na sa nga, DTI. yun na nga, yung inumpisahan mo dati, kung pag-uusapan natin ang pinagdadaanan ng ating bayan ngayon, talagang kung nai-implement yun, mas madaling magkaroon ng access to information. Tama, Correct. diba? Oo, tama. Oo. So ngayon naman, na nandito ka sa DTI, itong DTI nanalo daw last year ng awards Yes, for oo. FOI. Yung FOI naman na to, ito ba ay under na ng PCO as FOI Awards for all agencies of the government? Yes. The FOI Awards is still under the supervision ng PCO, and then sila talaga yung humahanap ng mga awardees, no, na magagaling na mga NGA, GOCC, SUC, pati na rin mga water districts, saka iilan na LGU. So, 5 years ago, ako yung nag-oversee ng awards, pero ngayon, kami na ngayon isa sa mga naging awardee. Yes, napakaganda din naman nun, di ba? Ikaw dati yung punong abala para magbigay, pero iba din yung karangalan na nandoon ka sa ahensya na talaga namang nakatanggap. For last year's FOI Awards daw, DTI is one of the top performing agencies. Yes. Pero syempre, titingnan natin paano bang naging top performing. Kasama din syempre yung mga services kasi na ino-offer ni DTI. Yes, Isa pang award na natanggap is they were honored because they were given they were recognized as the agencies with 500 to 999 requests with at least 90% closed transaction. Yes, 90% closed transactions. Yes, Ibig sabihin, yung lahat ng mga dumating, nabigyan nyo ng solusyon at least 90% dun sa lahat ng mga queries nila. Tama Yes, ba yan, Asek? Correct. And the DTI is on the online platform ng FOI, which is foi.gov.ph. So pag pumunta yung kababayan natin dun sa website na yun, may tanong siya tungkol sa DTI, diretso lang siya sa DTI na button, tapos magkatanong na siya. And then yun na nga, 90% of the time, we're able to answer the question of our kababayan. Yes, at pag-uusapan natin yan when we discuss about your IT programs. Right. And lastly, syempre, nabigyan din ng award ang ating receiving officer na named Best FOI Receiving Officer. So, sa kanya pumapasok si Mr. Crescenciano Par. Yan, Yes, tama yes. ba? Oo. So, yan yung naging award nyo last year. So, I'm sure, ngayong taon na to, meron din kayong inaasahan. Yes. So congratulations ulit kay Sir Resty Par ng ating DTI FOI office. Yes. Okay, sa pagbabalik po ng Face the Nation, pag-uusapan na natin kung ano nga ba ang mga IT programs ng DTI na talaga namang makatutulong sa ating mga mamamayan para magkaroon sila ng yung tinatawag natin na ease of doing business. Kasi ito nga ang sinasabing showcase nila for digital innovation towards efficient service. At yan po ay sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.